Doon pala sa mga nagtatanong kung gaano daw kalakas yung patak ng langis galing dito sa oil tank, dito sa paggamit ng Galandius oil. Ganito yung may bibigay ko sa inyong sample yan. Ganyan siya. Patak-patak lang siya. Tapos kung mapapansin nyo ito, mayroon siyang magandang araw mga ka-DIY. I-share ko lang dito sa video kung paano gamitin ang Galandius oil. May mga followers tayo sa subscribers na gustong malaman kung paano gamitin ang Galandius oil. Kasi yung mga first time gagamit ng Galandius oil, wala pa silang idea kung paano gamitin ang Galandius oil, kung paano siya paapuyin. I-share ko dito sa video mga ka-DIY kung paano ito gamitin. Pero bago tayo mag-start mga ka-DIY, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, please pag-subscribe at pag-pindot nyo na yung bell button lang yan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na video. Ang mga kailangan natin tissue. Ang gagamitin lang natin dito kapiraso lang, mga ganyan lang, mga isang dangka lang na tissue, ganyan lang kadami. Tapos syempre hindi na mawawala yung oil. Engine oil ito, engine oil sa motorcycle oil. Pero pwede rin gamitin yung mga used cooking oil. Ang available ko lang ngayon ay engine oil, kaya yun ang i-demo natin ngayon. Saka syempre posporo. Tapos stick, kung anong meron kayo dyan na gamitin dito ng stick. Pag pala nagamit nyo na yung Galandius oil, bago nyo gamitin ulit, kailangan yung linisan. Lilinisan nyo bago nyo gamitin para mawala yung dumi. Pero pag yung unang-una nyo lang gagamitin, hindi nyo kailangan linisan. Pag pangalawang gamit lang, dahil may mga carbon, kailangan mawala. Kailangan natin ito. Sasalina natin ng oil. Tapos, itong kapirasong tissue ito, paikot nyo natin dito sa loob ng paikot siyang ganyan. Nagigitnaan yung burner, ganyan. Tapos, buhusan nyo lang ng kaunti, babasain nyo lang ng langis yung tissue. Ganyan. Hindi nyo na muna bubuksan dito sa oil. Hindi pa yung gumagana, yan lang. Tapos, pag nalagyan nyo na, mag-iwan kayo ng kapirasong hindi basa na tissue. Saka nyo sindihan. Tapos maintay lang kayo ng mga ilang minuto. Pag medyo alam nyo na maganda na yung apoy, saka mainit na yung chamber, dahan-dahan yung bubuksan tong blower. Pero ngayon hindi pa gumagana itong blower. Hindi pa natin pagaganahin yung blower, saka itong yung oil hindi pa yung gumagana. Iintay na muna nating uminit itong chamber, siguro mga 5 minutes. Saka natin bubuksan yung blower. Pwede rin palang gamitin dito yung yung denatured alcohol. Ibubuhos nyo lang, kaunti lang. Wala, di pa gumagana yung yung blower. Pag malakas na yung apoy, bubuksan nyo ng kalahati lang muna. Huwag nyong itutulo kasi mamamatay yung apoy. Pag may kaunting apoy ng ganyan, ito, bubuksan natin itong lang. 1/4 lang muna. Yata nakasaksak. Di talaga na. Huwag nyo munang itudo. 1/4. I-estimate nyo na hindi mamamatay yung apoy sa loob.
Pag ganyan na ang apoy mga kadayaway, medyo lalakasan nyo na ng konti. Kalahati na yung itutudo nyo sa... Ay, itutudo. Kalahati na yung blower. Kalahati na. Tapos hahaluin nyo na itong loob. Kung matatanggal nyo yung tissue, pwede nyo tanggalin yung tissue para hindi humarang dun sa butas ng burner or nozzle ng Calandios oil. Tinatanggal to. Yan pag maganda na yung apoy mga ka-DIY, tapos napansin nyo na kakaunti na yung langis na pinampadikit nyo, pwede na kayong magbukas dito. So, bubuksan nyo na, itutudo nyo na muna ng bukas para mabilis. Pag napansin nyo may stock na siya dito, marami na, dahan-dahanin nyo na lang ng bukas. Yan, pag nakita nyo ng ganyan, medyo dadahan-dahanin nyo na. Tapos pag napansin yung lumakas, yan, ganyan ang patak niya. Ayan, patak-patak lang siya. Tapos dapat, yan, naka-maintain siya na may stock lagi yan na oil dyan. Para siyang P-trap, natratrap niya yung usok galing dito sa chamber ng Calandios oil. Natratrap niya yung usok saka yung apoy. Doon pala sa mga nagtatanong kung gaano daw kalakas yung patak ng langis galing dito sa oil tank, dito sa paggamit ng Calandios oil. Ganito yung may bibigay ko sa inyong sample yan. Ganyan siya. Patak-patak lang siya. Tapos kung mapapansin nyo ito, mayroon siyang oil na naka-stock dito sa elbow. Yan. Dapat lagi siyang may stock dyan para matrap niyo yung usok saka yung apoy na manggagaling dun sa loob ng chamber. Maintain lang siya na may naka-stock na langis dyan. Tapos ganyan yung patak niya. Ganito naman yung apoy niya. Tama lang yan sa kung magsasaing kayo o mag-iinit ang tubig katulad. Ganyan lang yung patak ng oil galing dito sa oil tank. Patak-patak lang talaga siya para siyang sir. Pero kung ang gagawin ninyo, ang luluto ninyo ay magpapanabog kayo ng karni o bulalo, ng baboy, mas maganda kasi medyo malaking kaldero ang gagamitin ninyo, mas bilis-bilisan nyo yung patak para mas lumakas yung sa depende po sa pangangailangan na luluto ninyo ng patak ng apoy. Pag gusto nyo ng mas malakas na apoy, medyo mabilis din yung patak ng oil galing dito sa oil tank. Pero pag ganitong lutuan lang, simpleng lutuan lang, init ang tubig, pagsasain, ganito lang yung patak ng ganyan lang yung patak ng oil, ganyan lang yung apoy niya. Ilang minuto lang mga ka-DIY na patuloy na natin ito. Halos saglit lang siya. Ganyan lang yung patak niya.